Isang napakainit na balita mga kababayan. Tila wala na yatang katapusan ang digmaan sa Middle East. Dahil ngayong tapos na ang 60-day ceasefire at wala na ring balak si Pangulong Donald Trump na i-extend ito. Nagpapalitan na ngayon ng matitinding banta ang dalawang bansa. Mga banta na halos posibleng magdamay na sa mas maraming mga bansa sa mundo. Si Pangulong Donald Trump kasi may napakatinding strategy na gagawin para ibagsak ang Iran. Habang ang Iran nagbanta na lulusubin pati ang Europa. At bago tayo mag-umpisa, baka po pwedeng pa-request ng inyong like. Malaking tulong po ito sa ating mga researchers. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Ngayon ay August 20, 2026. Nagsalita na ang bansang Iran. Ayaw daw nila ng ceasefire. Sa halip, ang gusto nila ay permanenteng pagtatapos ng digmaan. میانجیگری بکنن. پاسخ ما به همه اونها روشن بود و پاسخی بود که رئیس جمهور هم بهش اعتقاد داشتن که ما آتش بس نمیخواهیم، ما خاتمه جنگ رو میخواهیم. نمیخوایم جنگ 12 روزه که با آتش بس متوقف شد ولی چند ماه بعد دوباره تکرار شد. این نمیخوایم تبدیل بشه به یه الگو که در کشور ما مرتب تکرار بشه. بنابراین این بار با آتش بس مخالفیم. چرا؟ چون جنگ باید به گونه‌ای تمام بشه که دیگه تکرار نشه. Pero sa kabila nito, umaalma ngayon ang United Arab Emirates dahil muli na naman daw silang binanatan ng Iran at may banta rin na sasalakayin pati ang Europa. Ayon sa pamahalaan ng United Arab Emirates, 2 Iranian ballistic missile ang na-detect ng kanilang air defense. Mabilis na nagkaroon ng alert signal at nagbabala sa mga residente bandang 6:30 kahapon ng hapon. Iran has continued to launch new attacks, firing 2 missiles at the UAE on Tuesday. The event triggered sirens there, forcing millions of people into shelter. Target daw ng mga missile ang kanilang mga maritime system. Ayon sa report ng UAE, bumagsak ang isang missile sa labas ng kanilang territorial water, habang ang isa naman ay sa loob mismo ng kanilang teritoryo. Hindi man ito tumama sa lupa, pero nagdulot daw ito ng pangamba sa kanilang shipping at commercial activities. Sabi pa ng UAE, madalas daw na pinupuntirya ng Iran ang kanilang state-owned company na Abu Dhabi National Oil Company or ADNOC. Sa kabuuan, may 19 na barko na ng kumpanyang ito ang inaatake ng Iran. Maliban dyan, isang oil tanker pa ng UAE ang kinumpiska ng Iran dahil sa paglabag umano sa maritime route. Mabilis namang dumepensa ang Iran at sinabing hindi kanila yan. Yan ay maliwanag daw na false flag operation o gawa ng ibang kampo na ang layunin ay isisi sa Iran. At hindi daw yan nangyari ng isang beses lang. Madalas ay isinisisi sa Iran ang mga bagay na hindi naman talaga daw nila ginawa. Kung matatandaan, mula nang magsimula ang ceasefire, hindi na muli pang inatake ng Iran ang UAE. Pero iba ang nangyari kahapon dahil nagdulot ito ng matinding panik sa kanilang mga kababayan. Dahil sa mga naranasan ng UAE sa digmaang ito, unti-unti nang nasira ang imahe ng kanilang bansa bilang isang ligtas na lugar sa mundo. Bumagsak na ang percentage ng mga hotel occupancy, ganun din ang kanilang air travel, na anupat naungusan na sila ng Incheon Airport ng South Korea bilang pinakaabalang international airport sa buong mundo. Naapektuhan na ang turismo, aviation at hospitality sa UAE at ito ang sinisikap ngayon ng UAE na mabawi. Sa katunayan ay naglabas na ngayon ng bagong programa ang pamahalaan na sinimulan na noong pang buwan ng Hulyo, kung saan hinihikayat ang mga mamamayan na magdala ng mga dayuhan sa kanilang bansa para makatanggap sila ng $800 na reward. Umaasa kasi ang UAE sa paglagong maibibigay ng mga dayuhang pumapasok sa kanila. Dahil sa kabuuang 11.8 milyon na mga mamamayan sa UAE, 10.4 milyon dito ay mga dayuhan. Dahil dito, nakipag-usap ang pamahalaan ng UAE kay Pangulong Donald Trump para pag-usapan ang mga nangyayari sa region at kung paanong susolusyonan ang krisis na dinadala ngayon ng UAE. At pagkatapos ng kanilang pag-uusap,
nag-announce ang UAE ng agarang pagsuspinde sa lahat ng mga kalakalan, komersyo at mga financial transactions ng kanilang bansa sa Iran. Isang malaking kawalan sa Iran lalo't ang UAE ang isa sa mga pinakamahalagang trading partner ng kanilang bansa. Ang UAE ang nagsisilbing intermediary ng Iran dahil limitado ang access nila sa international banking o financial system dahil na rin sa mga sanctions ng Amerika at naging malaking tulong sa kanila ang UAE para dito. Pero ngayon, tila naging masalimuot na ang relasyon nila dahil sa di umano'y pag-atake sa UAE. Sususpindihin na ng United Arab Emirates ang mga financial transactions gaya ng bank transfers, trade financing, currency exchange, payment sa mga negosyong Iranian na nasa UAE, bayad sa pagpapadala, insurance, trade settlement at posibleng pati na ang mga pondong Iranian at accounts na hawak ng UAE. Ayon sa pamahalaan ng UAE, indefinite daw ang embargo na ipapataw nila laban sa Iran. Bukod dito, hindi na rin pwedeng mag-import ang Iran ng mga iba't ibang produkto mula sa UAE tulad ng mga makinarya at kagamitang pang-industriya, electrical at electronic equipment, consumer goods, mga sasakyan at kagamitan sa transportation, pagkain at produktong agrikultural, chemical at plastic, mga gamot at produktong medikal, produktong tabako at marami pang iba. At kung tuluyan ng isasara ng UAE ang kanilang pintuan sa Iran, hindi lamang supplier ang mawawala sa mga negosyong Iranian, mawawala na rin sa kanila ang isang napakahalagang access patungo sa international market. Mataas na ang economic pressure ng Iran, marupok pa ang kanilang currency, kaya ano na lang ang mangyayari sa kanilang ekonomiya kung tuluyang puputulin ng UAE ang relasyon nila sa Iran. Pwede naman daw humanap ng ibang katuwang na bansa ang Iran gaya ng Oman o Turkey, pero malaking gastos yon. Bagaman maaapektuhan din ang UAE sa paghinto ng pakikipagtransaksyon sa Iran, pero mas kakayanin ng UAE na makaalpas sa krisis na ito dahil marami silang access sa ibang mga bansa, hindi katulad ng limitadong access ng Iran. At kasabay ng economic embargo na ipinataw ng UAE sa Iran, isang panibagong strategy naman ang ikinakasa ni Pangulong Donald Trump laban sa Iran. Pero hindi na yan sa pamamagitan ng mga bomba, kundi ng isang economic warfare at matinding isolation na ayon kay Pangulong Trump ay hindi pa nasasaksihan sa kasaysayan ng mundo. Maliban sa akin, walang sino man ang makakapagbigay sa Iran ng napakagandang pagkakataon sa negosasyon. Nakakalungkot na hindi nila sinamantala ito. Ngayong araw ay idinideklara ko ang isang mapangwasak at pinakamabagsik na economic operation na higit pa sa mga ipinatupad sa kahit anong bansa. Magiging economic warfare at isolation na ito na kahit kailanman ay hindi pa nasasaksihan. Wala na silang Navy. Wala na silang Air Force. Gumuho na ang lahat ng military factory nila. Wala na rin kwenta ang pera nila at nakabiti na lang sa patpat ang bansa nila. Sa araw na ito, ipinapaalam ko na sino mang bansa na magpagamit ng kanilang mga financial institution, mga negosyo, airport at mga ahensya ng pamahalaan para magbigay ng anumang tulong o suporta sa Iran ay haharap din sa matinding economic effect na ito. Ang oil smuggling, mga swap line, cash transfer, palitan ng pera, bank register at mga front company, lahat yan ay kailangan ng ihinto ngayon din. Alam nyo na kung sino kayo. Isa itong economic D-Day at kailangang lahat ng mga kaalyado ng Estados Unidos ay manindigan para i-isolate at ibagsak ang banta ng Iran. Naghihingalo na itong mga baliw na ito. Lulumpuhin sila ng makasaysayang hakbang na ito, ganun din ang kakayahan nilang magpakalat ng terorismo sa buong mundo. Hindi kailanman magkakaroon ng nuclear weapon ang Iran. Salamat sa inyong atensyon sa bagay na ito. Pero kapalit nito, nagbanta naman ang Iran sa mga bansang Golpo at sinabi na mananagot sila sa oras na tulungan nila ang militar ng Estados Unidos. Nagbanta din ang Iran na aatakihin ang mga military base ng US sa Europa. Damay din pati ang British Air Base sa Cyprus. Kasama din daw sa mga tatargetin ng Iran ang bansang Bulgaria dahil sa pagpayag ng Bulgarian government na gamitin ng US ang kanilang Bezmer Air Base para sa refueling. Dahil sa bantang ito ng Iran, minomonitor na ngayon ng Bulgaria ang sitwasyon
at nakikipag-ugnayan na rin sa mga intel partner ng Bulgarian Defense Ministry. Pero pinayuhan din nila ang mga mamamayan na walang dapat ikapanik dahil wala naman daw direct threat sa kanilang seguridad. Ayon naman sa United Kingdom, top priority nila ngayon ang kaligtasan ng mga personnel, mga bases at mga assets ng UK sa Cyprus, partikular ang RAF Akrotiri na ayon sa pamahalaan ng Britanya ay protektado ng mga robust at multi-layered security measures. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Iran, handa daw ang kanilang bansa na ipagpatuloy ang digmaan. Kung kailangan ay handa din silang palawakin ang tensyon sa Strait of Hormuz at sa iba pang region. Lilipat na rin daw sila sa offensive mode mula sa defensive. Napaulat pa nga na ginugol ng rehimen ang nakalipas na 60 days sa pagpapalakas ng mga missile at drone production at paglalagay ng mga hardliner sa mahahalagang posisyon ng gobyerno. Kasabay nito, mabilis namang kumikilos ang Russia ngayon para palitan ang mga nawasak o nagamit ng armas ng Iran. Sa katunayan, may shipment ng mga TNT at ammunition ang Russia patungo sa Iran na ibabiyahe sa Caspian Sea patungo sa Port of Amirabad sa Iran. Tungkol naman sa negosasyon, sinabi ni Pangulong Trump na walang negosasyong nagaganap ngayon sa pagitan ng Amerika at Iran. Ayon sa kanyang post sa social media, Walang nagaganap o anumang nakaschedule na pag-uusap o negosasyon sa Islamic Republic of Iran. Umiiral pa rin ng buo at ipinatutupad ang naval blockade. Bukas din at patuloy na gumagana ang Strait of Hormuz. Ang lahat ng mga sea mine ay naalis na o kaya ay pinasabog na. Maraming salamat sa inyong atensyon sa bagay na ito. mariin namang itinanggi ng Iran na bukas ang Strait of Hormuz. Ayon kay Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, mananatiling sarado ang Strait of Hormuz hanggat hindi ibinibigay ng US ang kanilang mga kondisyon gaya ng pag-alis ng naval blockade, pag-alis ng mga sanctions at pag-release ng kanilang mga frozen assets. Ganon din ang paghinto ng mga military campaign sa lahat ng war front. Dahil dito, marami ng tao ang naguguluhan sa mga salungatang sinasabi ng mga kampo. Frustrated na rin ang ilang mga kumpanya sa paiba-ibang mga kwento. Pero sa gitna nito, isang bagay ang sigurado, hindi pa rin tinitigilan ng Iran ang pag-atake sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Kaya naman 10% ng dating bilang ng mga barko ang nakakabiyahe na lang ng maayos. Sa katunayan, 2 barko na naman ang tinarget ng Iran kahapon, isa ang naitalang patay. Ayon sa report, ang barkong namatayan ng crew ay tinawag na Minoan Dignity na may bandila ng bansang Liberia. Sa panig naman ng US, nalilito na rin ang ilan kung ano ba talaga ang nangyayari dahil sinasabi ni Pangulong Trump na walang negosasyong nagaganap pero sinasabi naman ng manugang niya na si Jared Kushner na may ongoing negotiation. Sabi ng Iran, parang bata daw si Pangulong Donald Trump na mabilis magbitaw ng salita na kalaunan ay mawawalan din naman ng saysay. May mahalagang papel ang Pangulo ng Estados Unidos sa panahong ito, pero masyadong mababaw ang pananaw niya. May pagkaisip bata din siya. Wala siyang plano sa future. Ibig ko bang sabihin ay pag nagsasalita siya, hindi man lang niya iniisip yung mangyayari pagkatapos ng 24 oras. Walang batayan yung kanyang mga sinasabi. Sinisira ng mga salita niya ang lakas ng Estados Unidos. Hindi man lamang nating maasahan yung kanyang mga salita. Alam mo, tiwala ako sa salita ng pinunong ito dahil sakto sa timing. Pero madalas nang sinasabi niya ay nakakancel din kinabukasan. Hindi mo man lang maasahan yung mga salitang to sa kanya. Sa palagay ko, hindi na dapat maging detalyado ang media sa mga sinasabi ng presidente ng Estados Unidos ngayon, na ang totoo ay wala naman talagang kwenta. Kung nagugustuhan ninyo ang mga discussion na ito, paki-like at mag-subscribe po sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Malaking tulong po ito hindi lamang sa ating channel kundi pati sa ating mga kababayang nangangailangan na aming sinusuportahan. I-follow din po kami sa Facebook, The Blessed Reader. Para sa inyong mga tanong, concerns o suggestions, mag-message lamang po kayo. Maraming salamat!